Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, the Empress, ano to, Six of Swords at the World. Ito pala yung ano natin, bida. Pero kasi may instances na ano hindi sila magkakarugtong. May times o chance na ito lang. Ito yung scenario, magkaiba dito, magkaiba rin dito. Pero madalas magkarugtong. Yun nga lang, may chance pa rin na hindi magdugtong. Pero dito sa part na to, ang bida ay babae or lalaki kung introvert. Pero probably may anak na to. Kunin nyo lang yung mensahe. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, pwedeng kayo mismo to or person nyo or kakilala nyo. Basta yung tao ay babae nga or lalaki kung introvert, may anak na siguro si mother na to or buntis, may anak, buntis ngayon, lolo or senior na siguro, pwede rin. Nasa 60 pataas ang edad. Anyways, may damon tayo. Ten of Cups. Damon, Ten of Cups. Well, ang dating sa akin, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero kasi may ano tayo dito problem sa damon na para bang may something in a way na may anxiety, may nagkukos ng depression, may someone na balisa, takot na takot, di mapakali, puno ng uncertainty yung isip. Kumbaga ito rin kasi yung card ng unclarity saka illusion. So again, may something na parang bumabagabag sa isip dito sa the moon. Ngayon, Ten of Cups. Ito, maganda to. In a way na kung ano man yung problema dito, maaayos pa. Kasi ito ay card ng fulfillment, happiness. Pero maganda ko siguro kung alamin na rin natin itong part na to, bakit may the moon. Bago tayo lumipat sa meaning nito. Ay, gamitan natin ng ibang deck. Teka. Saan ba yun? Ito. So, anong subject dito sa the moon? Oh, coffin.
Teka, may ilaw pala, oh. Hindi ko na napansin to. Ayan. Teka, lumabo yung ilaw. Ano ba? Ayan, luminaw na ulit. So, ngayon yung the moon kinlarify ng coffin. Saka the book. Kasakit yata to. Maraming pwedeng case. Maraming yung cause ng pagkabalisa or anxiety, fear, problem in general ay maaaring nanggaling sa illness, sickness. So again, health problem, lalo na siguro kung may edad na yung tao dito. So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Kasi to ito na nga yung illness, parang naratay sa bed. Nagkasakit or magkakasakit or so again, ito yung card ng illness, sickness. Ito kasi siya book. So para siyang may record ba? Record ng mga sakit. Kaya ako naisip baka sakit. Ito kasi yung knowledge dahil book nga. Parang nagkaroon ng awareness na may sakit pala. Kailangang i-confine or kailangan na magkaroon ng maintenance or gamutan or check-up. Or magiging aware pa lang sa about problem tungkol nga sa health. Ngayon, ibang case kung dito illness may mawawala kasi kasi coffin to parang ending loss. Baka yun yung nag-cause kung bakit nabalisa, nagkaroon ng fear. Kasi baka may mawawala sa buhay niya o nawala na siguro. So papasok dyan yung ending of life or ending of relationship, friendship, connection, career. So baka yun yung pinagmulan ng fear dito o anxiety. Dito naman sa the book ang dating nagmukha siyang wisdom. Kung ano man yung nag-end nag-cause para mag-transform into wisdom. Huwag natin pahabain pa. Pero sa case na to, nandito naman tong 10 of Cups. So kung nagkasakit, kasi rin to wish din siya. Di lang yung 9 of Cups. May nabasa ko 10 of Cups din pala. Wish din siya. Wish come true. Pero sa 9 of Cups daw, alone. Parang yung wish mo for yourself, yun yung nagkatotoo. Dito sa 10 of Cups, wish na magbe-benefit, hindi lang sarili, kundi maraming tao na pwede mo i-share yung happiness. So, yun. Sabihin natin, gagaling sa sakit. Sino man yung magkakasakit or nagkasakit, hopefully, gumaling. Ngayon, kung literal na ending ng something, edi sabihin natin may new beginning. Sabihin natin nawalan ng trabaho, edi kung mag-apply, may new opportunity. Kaya pag ending of life, dito na papasok yung acceptance. So, pag nagkaroon ng acceptance, edi papasok na yung pag-move on. Yung tawag dito,
start ng pag-move on. Ngayon, kung relationship, sabihin natin gusto pang maayos, di harmony rin kasi to baka maayos pa yan. Kung ayaw na talaga, di isa lang, dalawa pwedeng mangyari. Happy alone, kung ayaw na, di ba? Happy alone, kakaroon self-love, or may ma-meet na someone new. So, new found friend na pwedeng mag-turn to a close friend, tapos mag-level up sa best friend, tapos yung best friend naging karelasyon na, di ba? Parang ganun. May ano siya, develop, may progress, yung connection, hindi siya na stagnant. So, ganun. So, new love interest, new connection, ay posible rin. Dun sa single, kung ayaw na nga ng reconciliation. 11 minutes, dito pa lang tayo. Wala pa tayo dito. Anyways, tingnan natin kung magdurog tong yung kwento. Ito Nine of Swords. Nine of Swords, 3 of Pentacles. Dito naman lalaki. Dito babae or lalaki kung introvert ito, lalaking tao, or babae kung extrovert. Pwede rin tong yung panganay yung babae. Wala siyang kapatid, mag-isa lang niya, na para bang wala siyang ibang choice kundi maging masculine energy. Breadwinner. Or napalayo sa pamilya. Naging na lang siya, alone, na walang ibang choice kundi syempre maging independent. So, pwede rin ganoon kung babae man. Pero karugtong kaya to. Saan ba yung deck ko na may yes or no? Wala pala dito. Ito na lang. Dito na lang. Yes or no? Karugtong batong mga to? Yes or no? Yes. Dasan to So, magkarugtong daw yung kwento. Kaya lang saan ko lalagay ito? Dito, diyan na nga lang. Hindi naman siya kasama talaga sa kwento. Pero yes or no? Dun sa sign, probably yes. So, ano yung pinakakwento dito? Mag-move on kasi siya. Nandito yung Six of Swords. Kasi iniisip ko kung ito ba yung ex or someone new. Yes or no na rin natin. Ito ba ay yung ex or someone new? No? Dito yung ex. Mag-move on dito sa ex. Ngayon, ang dating sa akin dito sa 3 of
Pentacles, magpapaka-busy na lang yung bida natin sa work. Or kung walang work, edi ang dating ipofocus niya yung sarili niya sa pwede niyang pagkaabalahan para makapag move on na siya dito sa ex niya. Or kung wala talagang work or mapagkakaabalahan, tingin ko pupunta siya sa mga kakilala niya, tapos tutulungan ng bida natin sa ginagawa or gagawin nung kakilala niya, napupuntahan niya. So yun, yung way para ma-divert ang attention niya sa ex niya ay magpaka-busy sa work or mag-focus sa hobby or pumunta sa kakilala niya at tulungan yung kakilala niya sa ginagawa niya. Ganoon. Ayun, the world. Queen of Presents. Queen of Pentacles. Sa part na to, ito energy nito, ito. High Priestess, Queen of Pentacles, the World. Well, ang dating sa akin, magse-celebrate siya dito sa the World. Maaring magbungang kanyang pinaghirapan dito sa Queen of Pentacles. Kasi yun may pagka-practical. Lalo na kung determinado mag-move on or baka magkapera siya. Ngayon dito sa High Priestess natin, tingin ko nagiging siya dito ng clarity, truth, or wisdom, na yun nga, na nasa tamang landas na siya at wag nabalikan yung kanyang ex, or di niya nakakausapin. Ganon. Or lalayo siya sa ex, bablock niya, or di na siya magpapakita, magiging somewhat mysterious na siya, ganoon, sa ex niya. Kasi nga wala ang dating mawawalan na ng balita yung ex niya sa kanya dito sa bida natin. I-ghost niya or ewan ko, tataguan niya siguro, or di niya nakakusapin, bablock, ganyan. So ganun ng tinakbo ng reading kanina. Marami tayong possibility. Kala ko nga may sakit pero pwede rin naman yun kung ganun ang senaryo, kasi kung applicable, so pwede rin namang yun nga, gumaling. Kaya lang kasi base sa pinagsunod-sunod natin, nagdugtong yung kwento at ang pinaka subject pala talaga ay separation reading, maybe due to secrecy, hidden intention, may something na na-reveal, gano'n. Pero baka third party, secret third party, or may sinisikreto na ayaw mabunyag pero nabunyag.
at yun yung pinagawa yan at nag-lead sa separation. Or hidden agenda. Maraming pwedeng case. Pero, ang main topic natin ay separation. Tapos, yung bida natin ay buo na ang desisyon dito sa final outcome or future outcome na wag nang i-entertain ng ex at mag-move on na finally. Parang buo ng desisyon niya na lumayo sa ex. So, ewan ko kung anong na-reveal sa kanya. Anong secret yung na-reveal sa kanya. Para mainis siya. At mag-lead sa separation yung reading. Anyways. Kaya maganda nga the world. The world to So, tingin ko naman kung ano yung pinagpapagura niya dito. Kasi business minded tong Queen of Pentacles, o business woman, or practical, or tawag dito, pera ang laging nasa isip. Di magbubunga yan dito kasi celebration to Or pwede rin namang, let's say, ayaw siya tantanan ng ex niya. So, kung ganun man, magsasaya siya dito kasi finally, di na siya gagambalain. Maraming pwedeng case. Or, literal na makakapag-move on na dito. Kaya may celebration. In a way na matatanggap ng bida natin na wala na talagang patutunguhan, karoon ng awareness, ganun. So pag ganun may acceptance, di madali na yung process ng pag move on. Kaya ito magse-celebrate in a way na nabawasan ng tinik sa dibdib. Anyways, teka, "23 minutes na pala to." So dahil dyan, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Scorpio sa reading na to. So, ang possible partner ng Scorpio sa reading na to ay Judgment. Kapwa niya Scorpio. Ito, Virgo. Libra. Ngayon, kung sa tingin nyo hindi para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Gemini. No, Cancer. At ang huli ay Leo. Dito naman sa susunod na deck, babasahin ko na lang para mabilis. Okay? Dalawa to same instruction. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ito muna una nating gagamitin.
Kuha ko ng 3. So again, basahin ko na lang para mabilis. Sasabi dito, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ito. You deserve love. You are lovable. Ito naman. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. At sa last deck naman, ito, be patient. Ito, follow your wishes. At ang huli, it's time to make new plans. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.